Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y masaya niyang papansinin ito. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sisindihan niya ang ilaw at hahanaping mabuti hanggang sa masumpungan niya ito. Naranasan mo na bang matakot sa gitna ng kadiliman? Totoong nakakabagabag kung hindi natin natatanaw ang mga bagay na nakapalibot sa atin. Natatakot tayo sa mga bagay na walang katiyakan. Kapag tayo ay nasa ganitong kalagayan, hinahanap natin ang liwanag sa pagnanais na makita natin ang mga bagay. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang kwento ng paghahanap at pagkatagpo. Nawala ngunit nasumpungan. Sa ating buhay, lagi tayong naghahanap ng mga bagay na mahalaga sa atin. Naisip niyo rin bang hanapin ang kahalagahan ng Diyos sa ating buhay? Sinubukan mo na bang hanapin ang liwanag sa halip na manatili sa kadiliman? Naliliwanagan ang ating buhay at nagiging liwanag tayo para sa iba kung ang bawat pagkilos natin ay nakatuon lamang kay Kristo. Inaanyayahan tayo ng mabuting balita na maging huwaran ng pananampalataya gaya ng pag-aalay ng buhay ni Beato Jose Maria de Manila para sa Ebanghelyo. Liwanag lamang ang tanging niyang hinangad at hindi nangamba sa kadiliman sa kapaligiran. Sa papaanong paraan ka nagiging liwanag sa iyong kapwa? Sa araw na ito, mag-isip ng mga bagay na makapagdudulot ng ilaw sa komunidad na kinabibilangan.